Tahimik, tanging huni ng ibon at ihip ng hangin lang ang maririnig. Nababalot ng lumot ang mga puno at umaabot ng halos 18 to 0 degrees ang temperatura. Ito ang tinaguriang Mount Purgatory sa Benguet. Purgatorio sa lupa. Si Durham Hale Bennett, isa siyang Katoliko. Malamig siya, pag umakyat ka, pakiramdam mo sobrang pagod na pagod ka, waterless. Kaya niya binansag ang Mount Purgatory. Pakiramdam mo mag-isa ka, pakikiramdaman mo ng maigi. Wala kang literal na makikitang kasamang tao, pero pakiramdam mo may mga kasama ka. Ayon sa teologya na si Dr. Marcelino Catan, ang purgatorio ay paniniwalang Katoliko. Ito ay sa turo ng Katoliko. Pag namatay ang tao, meron tinatawag na particular judgment. Ito ay private, personal, yung taong lang yon. Bakit tahimik, ganyan, nanggagaling yan sa peaceful hope. Ikaw ay nagdurusa, pero yung pagdurusa mo, siya apoy ng condemnation na parang sa impyerno. Ito ay may tuturing na purifying fire. Noong medieval age ng Kristyanismo, itinuturing ang purgatorio na isang bundok, puno ng apoy at mga mahiwagang nilalang kung saan ang mga naglalakbay ay nagkakaroon ng mga nakakatakot na pangitain. Ganyan daw ang mga nararanasang kababalaghan sa Mount Purgatory sa Benguet. Ang ka-wonder nating hiker na si Eliza, mahigit 20 bundok na raw ang naakyat niya mula 2020. Noong nakaraang taon, sa unang pagkakataon, ay inakyat niya ang Mount Purgatory. Ang dapat sanang ordinaryong hike, nabalot raw ng kababalaghan. Pumasok po kami sa Mosi Forest, mahabang lakaran na trail. Ina-enjoy ko po yung view, nagpe-picture, nagpe-video, and hindi ko po namamalayan na nauuna na pala ako sa kanila. At doon ako may naramdaman na parang may kasabay ako na naglalakad doon sa trail. Ngayon, muling aakyatin ni Eliza ang Mount Purgatory. Ang buong ruta may habang 26 kilometers at binubuo ng 6 na bundok. Ang Mount Mangagew, Mount Pac, Mount Purgatory, Mount Bakyan, Mount Tangbao at Mount Komkompol. Ayon sa DNR, isa ang Mount Purgatory sa major hike na may 6/9 difficulty level. Andito po tayo sa may Japas Jump Off kung saan nagsisimula itong trek natin. Itong unang bundok is paahon, and then pagdating natin doon sa Mount Mangagew is community na po 'yon. Mga 1 oras hanggang sa may first peak po. Sa unang bundok, matatanaw ang mga nagtataas ang Benguet Pine. Para po sa mga nagbabalak umakyat ng Mount Purgatory, hindi po bilhin ng biro yung trek ng Mount Purgatory. Mga ka-wonder, after 1.5 hours ng paglalakad natin, nakarating na po tayo sa first peak, which is yung Mount Mangagew. At ang susunod naman po natin na pupuntahan ay ang second peak, Mount Pac. Kung nakikita niyo po yung malaking bundok na yon, nandun po siya sa likuran nun. Dito mas malaki ang mga daanan, may sementado at hindi. Dito sa Mosi Forest, bawal na pong sumigaw, bawal ang magkasabay sa daanan kasi naaapakan yung mga gilid-gilid na halaman. Pagpasok pa lang, mararamdaman na agad ang lamig ng hangin. Ang nakabibinging katahimikan. Mas umihirap na rin ang lakarin paakyat. Pagpasok namin, assault na agad. Pero ang kagandahan doon, malamig yung klima ngayon kaya hindi siya gaano pagod. Dito rin matatagpuan ang oldest mossy tree. Ang lumot sa lugar halos hindi na raw nawawala kahit tag-init. Malaki ang epekto ng malamig at mahalumigmig na klima ng lugar kaya madaling mabuhay ang mga lumot. Tulad ng carpet moss, isang uri ng lumot na tumutubo sa lupa at mukhang lunti ang carpet kapag kumapal. Here, welcome to the second peak, Mount Pac.
Pagkalipas ng 45 minutes, narating na nila Eliza ang tuktok ng Mount Pac. Dito sa Mount Purgatory, ang dami nating mga pwedeng makita. Sa halaman, marami na din po kami dito. Pero may mga hindi pa na-identify ang kanilang mga scientific name. Actually, may mga nag-try ng nag-research pero hindi naman nila nakaya kasi sabi nila parang unique nga yung mga nandito.